Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kalantay dyan, magandang ating gising at siyang kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi po itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice ni Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Baka na si makaabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang trabaho at wala po galas na mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa JLB TV. Kung sa makaabayan, pag-usapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome makaabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating makaabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa makaabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po nasa mabuti tayo na kalagayan at wala tayong sakit-sakit makaabayan. And kung sa mga viewers natin, makaabayan natin na meron pong sakit, sana gumaling na tayo. At importante po makaabayan na hindi tayo mawalan po na pag-asa at saka mag-pray tayo araw-araw, okay? So before tayo mag-start po nating talakayan ng araw, well, syempre, i-greet muna natin po ang ating mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating lista makaabayan, i-greet natin ang happy 12th birthday kay Rolex Miguel Hipolito and greetings come from Erickson Miguel and family na nandyan sa Hawaii. And girls, advance happy birthday kay Ma'am Francesca Agagon. Ang kanyang birthday makaabayan ay this coming October 4 pa. But anyways, para hindi po natin makalimutan, willing greet ko na lang po. Again, advance happy birthday kay Ma'am Francesca Agagon. Isa po sa pag-usapan makaabayan kasi nga naalala ko na meron nga palang sinabi ito si Queen Helen na yung grupong makaabayan, ayaw ko na pong sabihin. Sabi niya, September 23 na daw kutob, hanggang September 23 lang pala itong si BBM. Sabi niya, matatanggal daw sa pwesto makaabayan September 23. Pero, di ba, 3 days ago na, or 3 days na ngayon, bakit hindi pa rin natatanggal po si PB makaabayan? Nakikita ko nga the other day, at saka kahapon makaabayan, kasi nga nag-launching sila sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair doon po sa Leyte. Pang 3 days na po kahapon makaabayan doon po sa Leyte. At saka nakita rin po natin, nag-launching doon sa Camarines Sur, doon po sa Ilocos Norte. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin po natatanggal si BBM? Bakit kayo makaabayan? Imo kaya tang sinungaling dito si Queen, alam nyo na, siya mga makaabayan. At saka mayroon ding lumabas na balita, di ba? Sabi na hanggang September 27 lang daw si PBM. Malapit na po, 27, that is Wednesday. Ngayon makaabayan, hanggang umabot po doon kay sabi nga ni Maharlika na sabi nila na ayon daw sa hula daw ng kanyang kaibigan, hanggang lang daw si PBM. Before na matapos yung year 2023, matatanggal na si PBM. Bakit puro tanggal si PBM ang nasa kanilang pag-isip makaabayan at sa kanilang mga bunganga? Bakit ayaw lang po nila suportahan ito si PBM? Matatanggal na si PBM before the end of this year, 2023. Alam niyo kabayan, kahit anong gawin nila, kahit sino po ditong tao na lalapitan nila, magpatulong sila para magkaroon dito ng demolition job kay BBM, hindi pa rin po yan mananig makabayan. Bakit? Of course, protektado po si BBM at marami pong tao na naniniwala po sa kakayahan ni BBM at naniniwala po sila na kayang-kaya po na paunlarin po ang Pilipinas, ang ating ekonomiya sa Pilipinas, kaya po yan ng mga Marcos. Lalong-lalo na, sila po dito yung mga salot ay dadaan talaga sa mga kamay po ng mga lolista at saka sa mga Marcos suporte mga kabayan. Itatanggalin nila si BBM. Ngayon, may kumalat po. Alam niyo ba, may kumalat na picture doon sa Twitter. Yung grupo ng mga kabayan, kasi nga, na-post po ito na nagngalan po na The Informant. Abay, ang grupo na ito, yung mga linta. Yung mga kabayan, yung mga balimbing po na mga, alam niyo na, yung mga taga pro-China na mga vlogger at saka mga sip-sip talaga kay BP Inday Sara, merong pinuntahan na lugar mga kabayan.
At saka, guess who? Guess who? Nung ipinoso ito, na nagngalan po na, na si Chay Cabrera Raagas, ipinost niya makabay, yung picture na yon, nagbasa-basa si Sir Ivan doon sa mga, sa mga comments. Doon sa comment makabayan, may nabasa ko doon na nakilala po sa bahay na yon. Alam niyo ba ang pinuntahan nila na lugar? Lugar po ng Pink Clown mga kabayan. Kaya pala itong mga salot ng lipunan, lalong-lalo na itong si Hitad mga kaabayan, di ba mukha yatang lumambot dito kay Lutang. At ang sabi na niya dito na Attorney Lini Robredo na noon sila po ito nagpaumpisa na Lini Lutang. Di ba mga kaabayan, sila po ito nagpaumpisa dito, lalong-lalo na yung mga pro-China na mga vlogger, Lini Lutang, sila nagpaumpisa dito. Bakit? Ano nangyari? Bakit naging Attorney Lini Robredo mga kaabayan? Dahil sila po ito'y nakipag-aliado. At saka ipapakita ko mamaya yung mga discovery namin at saka talagang sumabog ito kasi marami tayong nalaman ng mga kaabayan. And of course, pag-usapan rin po natin ang tungkol dito sa sa Philippine National ID mga kabayan. Di ba nagsabi na po dito at nabigyan na ng mandato si PBM na sana, sabi niya, hopefully daw within this year, magkaroon na dito ng magandang balita sa Philippine National ID kasi marami pong nagreklamo kabayan. Yung mga kabayan natin na hindi pa po nakatanggap ng mga IDs hanggang ngayon na almost 2 years na hindi pa po nakatanggap mga kabayan. At marami ho dyan na hindi pa rin nakatanggap. Pati nga yung ibang mga senador mga kabayan. Alam nyo ba na medyo nainis na dito si PBM at binigyan dito ng mandato, ultimatum, yung taga PSA mga kabayan. Ngayon, nakita ko po kanina sa kanilang hearing do sa Senate tungkol ito sa Philippine National ID, abay nagkapanik na lahat mga kabayan. Natakot rin pala. So dito, meron silang gagawin po na hakbang at papakita natin yan mamaya. And of course, tungkol po dito, pag-usapan natin. Meron pong good news sa mga legends natin or sa mga senior citizen. Yes, meron tayong good news po. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong meron dalang bagong mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. And gusto mga kaabayan, before tayo mag-start po, as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta na ito ng mga kaabayan, ang mga pilangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan din po mga kaabayan nating DDS all over the world. Hard na mga kaabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Mr. Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siyempre mga kabayan, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Sa mga kabayan, as usual, siyempre, before tayo pumunta doon sa mga medyo mainit na mga balita at saka very intriga po ng mga issue, panlipunan, dito muna tayo po sa usapin ng bigas mga kabayan. I think, and I'm sure, narinig nyo na po na merong kinalaman dito yung Chinese Mafia mga kabayan tungkol dito sa mga sa pag-smuggling at saka sa pag-hoarding. Kasi nga, napag-alam mga kabayan at saka meron ng sinabi dito yung taga Bureau of Customs na sangkot dito yung Chinese Mafia. At pag-usapan rin po natin, ibabalita natin dito yung ayuda para po sa mga sari-sari store ay aarangkada na mga kabayan. So, for more details, let's watch this! Aarangkada na ngayong linggo ang pamamahagi ng cash assistance ng pamahalaan sa mga sari-sari store na apektado ng price ceiling sa bigas. Ito'y kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development na abutin din ng mga store owners sa labas ng mga palengke. Ang distribusyon magtatagal hanggang sa Biyernes, Setyembre 29 sa pagtutulungan ng DSWD at Department of Trade and Industry na tumukoy sa mga benepisyaryo. Batay sa pinakahuling ulat ng DSWD, nakapamahagi na ng 92.415 million pesos na halaga ng livelihood grants sa higit 6,000 micro and small retailers na apektado ng EO39. Una dito, tiniyak din ng pamahalaan na aalisin ang price cap sa regular at well-milled rice sa oras na maging stable na ang presyo ng bigas sa merkado.
Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang pagkakasangkot ng Chinese mafia o mga sindikato sa illegal na pagpasok ng bigas sa bansa. Nagpaalala naman ang ilang rice trader at retailer na maging maingat sa pagpapasara ng mga bodega at pagkukumpiska ng bigas. Si Claysol Pardilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, Chinese mafia ang isa sa tinitingnan ng Bureau of Customs na iligal umanong nagpupuslit ng bigas sa Pilipinas. Sa magkakahiwalay na operasyon ng Bureau of Customs sa Metro Manila at mga karatig probinsya, papalo na sa halos 300,000 sako ng bigas na pinaghihinala ang smuggled ang nakumpiska. Iniimbestigahan na ng BOC ang posibleng pagkakasangkot ng Chinese mafia o sindikato sa iligal na pagpasok na bigas sa bansa. Yes sir, yung angle po na yan na the Chinese mafia or Chinese syndicates are involved, that is one of the angles that is being looked into dun sa mga ongoing investigations naman po natin on agricultural smuggling. Yung mga reports na nare-receive po ng office natin is binabanggit nga po mga Chinese sounding ang names na either nasa side ng financing, nasa side po ng distribution or nasa side po sila ng maraming po silang levels kung nasan po sila present eh. Sabi ng samaang industriya ng agrikultura, malaki ang epekto ng pagpasok ng smuggled rice ngayong anihan na nagpapalugi sa mga magsasaka. Panawagan ng grupo, hulihin na ang mga taong nasa likod ng smuggling na nagmamanipula rin sa presyo ng bigas. Pero umaapela ang ilang rice trader at retailer na maging maingat sa pagpapasara ng mga bodega at pagkukumpiska ng bigas, lalo na kung lehitimo ang negosyo. Kamakailan lang, 3 bodega na naglalaman ng higit 130,000 na sako ng bigas ang kinandaduhan at kalaunan ay pinayagang ilabas ang bigas. Posible nila itong magdulot ng kabawasan o artipisyal na kakulangan sa bigas. Although meron naman silang mandate na mag-visitorial power, nag-create ito ng takot. Yung 3 bodega, ilan ang laman nun kung 3 bodega yon? Let's say 100,000 o 200,000. Sinarado natin for lumagpas nga yata sila ng 15 days, di ba? So kawawa naman yung mga customer nun. Dinabawasan natin yung market, yung quantity o yung bigas sa merkado. So ang implication yan, kung konti ang bigas, baka magkaroon ng domino effect yan sa market. Kawawa naman yung mga consumers natin. Nagiging more diligent yung mga lawyers handling these particular cases before they could initiate the formal complaint para po hindi po rin masayang yung pagpa-file. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paglalabas ng bigas sa mga bodega. Sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento eh. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So, bakit pa 15 days? Batay sa price monitoring ng Agriculture Department, bumaba na sa piso hanggang 11 piso ang per kilo ng bigas ngayong Setyembre kumpara noong Agosto. Mga kabayan, hindi ba kayo nagtataka doon sa rice traders or yung spokesperson po ng Retail Rice Traders of the Philippines ba yung pangalan nila? Sabi niya, mag-iingat daw yung Bureau of Customs, yung Marcos Administration sa pagkumpiska daw ng mga bigas doon sa mga warehouse, lalong-laro na kapag lehitimo daw na na warehouse mga kabayan o yung produkto na nandun. Kaya nga kinumpiska dahil hindi lehitimo. 'Di ba mga kabayan, before po yan kinuha na ni PBM or ng Bureau of Customs sa pinangunahan o yan ni Speaker Romualdez, bago yan kinuhanla o kinumpiska, binigyan muna ng 15 days. 15 days po ang palugit, pinagpa-provide sila dito ng mga kakulang dokumento at saka doon nalaman na yung mga produkto na yon, yung mga bigas na yon ay smuggled mga kabayan. Dahil nga yung dineclare nila na doon po sa kanilang documents ay hindi kasi nag-coincide mga kabayan. Iba yung doon sa dokumento at iba naman po yung nandoon sa loob ng warehouse mga kabayan. So yun po ay smuggled
smuggle talaga. Bakit nasabi dito ng taga-traders na mag-ingat daw sa pangkumpiska ng bigas? Abay, gunggong neto. Di ba yung mga smuggler at saka yung mga hoarder talaga yung nagpa-bigat dito sa or nagpa-problema dito sa ekonomiya natin mga kababayan? Yan po ang rason kung bakit tumaas po yung presyo ng bigas. Bakit nila sabi yun? Nakapagduda tuloy. Nagduda tuloy si Sir Ivan mga kababayan. Hindi kaya sila parang kalyado dito sa mga smuggler at saka sa mga hoarder mga kababayan, yung mga traders? Ay hindi ko sinasabi nga totoo yan. Baka lang. Alam naman po yung pag-isip ni Sir Ivan, medyo malikot ang ating pag-iisip So dapat mag-iingat sila sa kanilang mga sinasabi mga kababayan. Pero hindi ko sinasabi na totoo yan, pero baka lang. Baka, di ba? Kasi nga, parang pinutuktahan na dito yung smuggler, parang pinutuktahan na dito yung mga hoarder. At sa alam niyo mga kababayan, naalala nyo yung sinabi po ni Chis Escudero na sabi niya, bawal daw ipamigay yung mga kumpiskadong mga bigas, yung mga smuggled rice, bago daw ipamigay mga kababayan. Pero alam nyo ba na napahiya siya doon? Kasi nga napag-alaman ho natin na nandun po sa booklet po or sa policies or IRR ng taga Bureau of Customs na pwede pala yan i-donate mga kababayan, yung mga smuggled rice, pwede yan i-donate. So nagdesisyon po dito yung gobyerno natin, si PBM, na doon po i-donate sa DSWD. So sa pamamagitan po ng Pantawid Program para sa mga 4Ps, doon po nila ipinamigay mga kababayan. So okay po, legal na legal po ang ginawa ng BBM at hindi naman po tanga si BBM na nagawin niya at hindi niya alam yan mga kababayan. Siyempre alam na alam mo yan ni BBM. At bakit yun nasabi ni Chis Escudero? Bakit mga kababayan? Kasi gusto niya dito magngangaw, magmima lang, basta meron lang masabi dito at magpaipan kagad na walang kakwenta-kwentang paipan mga kababayan kasi nga ayaw niya dito si PBM at nakita natin yan. Ngayon, meron naman po siya itong pasabog mga kababayan. Pasabog ba talaga? Meron naman pa siyang sinabi dito. Sabi niya, kasi nga napahiya siya doon sa kanyang illegal daw yung pagbibigay po ng mga kumpiskang mga smuggled rice. Sabi niya ngayon, sabi kay Chess, kay PBM, magtalaga ng full-time DA secretary. Abay, pinapahanap na niya ngayon si PBM na na papalit sa kanya mga kababayan. At babasahin ho natin ang kanyang sinabi para meron tayo dito konteksto ng mga kababayan. Sabi niya, dapat magtalaga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng full-time at competent daw na alter ego niya sa DA para matugunan ang lahat ng problema ng ahensya kabilang ang kampanya laban sa rice smuggling at hoarding. Sabi ni Chess, siguro ang unang hakbang para matutukan talaga ang Department of Agriculture ay maglagay na ng permanente na full-time at sekretary sa department ng yon. Sabi na dito, kung mahalaga talaga yan, kailangan may full-time at dedicated na kalihim at hindi part-time lamang. Bagamat naintindihan umano ang kagustuhan ng Pangulo na tutukan ang sektor ng agrikultura, sinabi ni Escudero na napakaraming mga isyu na dapat asikasuhin nito bilang pinuno ng Estado. Ano nyo kabayan, ang basa ko dito kay Chess, kasi nararamdaman na niya na unti-unti na ditong parang na-organize na ni PBM yung DA mga kabayan at saka unti-unti na ditong naayos po yung DA, parang plano niya ditong harangan mga kabayan. Na-feel nyo ba yung estilo ngayon ni Chess? Parang halos everyday siya natudo na tira-tira ito kay PBM mga kababayan. Kasi nga nakikita niya at nakikita po ng kanyang kalyado na unti-unti na ditong naayos po ang DA dahil po kay PBM mga kababayan. Dahil nga siya napahiya doon sa illegal daw yung smuggling na ipamimigay, ngayon gusto niyang papalitan po si PBM. Hindi mangyayari yan. Bakit? Well, actually may plano noon po si PBM. Sabi niya, kapag daw na-organize na yung agriculture at saka yung NEDA mga kababayan, well, maghanap siya dito ng kapalit niya kasi nga para ma-focus na dito sa kanyang trabaho mga kababayan bilang presidente. 'Di ba? Sinabi niya 'yon. Kapag ma-organize na, siya na po dito ang alis mga kababayan at saka maghanap siya dito ng kanyang kapalit. Si Chess mga kababayan, mukhang itang nagmamadali dito. Bakit kaya nagmabadat ang gonggong na to? At saka napapansin ko rin ang dami nitong umatake kay PBM mga kababayan. At dito na po natin insert po itong grupo ng mga pro-China, yung mga DDS po ng mga linta mga kababayan, yung mga may dalawang mukha talaga, at saka mga balimbing. Alam nyo ba, may kumalat ka din kasi doon sa Twitter. At saka before to umabot sa akin mga kababayan, actually nakita ko na to pero nabasa-basa na ako doon hanggang meron kasing nagsumbong sa akin tungkol dito at nagbigay
nagbigay po na sa akin ng information na ito palang may ipopost ko lang po dito. Napansin yung bahay ni mga kababayan? Sino bang nakilala ng bahay na yan? Mga Pinklawan, kilala niyo ba yan? iba talaga yung tinanong eh. Siyempre, alam niyo naman, marami tayong mga kasama ito ng mga Pinklawan, mga ayaw ka Sir Ivan. Tinitira nga ako lagi mga kababayan kahit doon sa aking Facebook na sa ating Facebook po, maraming message sa akin, ayaw talaga sa akin eh. Sabi niya, bayaran daw ako ni Ifil. Ensaymada na si Sir Ivan. Ay gonggong nito. Hindi mo niya alam na nagbabayad sa akin ay mismong siya makabayan or kayo po ang nanonood sa akin, kayo po nagbabayad kay Sir Ivan. Walang kinalaman ho dito yung mga Marcos. Ang ipinaaral ko dito, siyempre naniniwala ko sa mga Marcos at talagang ipaglalaban ko to yung mga Marcos. Ulitin ko, ang nababayad sa akin ay kayo po na aking mga viewers. Kasama ka na, Pinklawan, kasama ka na. Ngayon mga kabayan, ang post po ni Chay Cabrera Raaga, sabi niya, so using their logic, may demolition job din dito. Nga mga kababayan, nagduda ako, ano bang nandyan? Bakit nagsama-sama ng mga DDS? Nakita ko nga sa ibang page yung mga kababayan, hindi ko lang kagad ng screenshots eh. May kasama doon sila si Atty. Trixie, nandun po siyempre si Alan Troy, nandyan si Sasurgando Sasot, yang si Mark, kalimutan ko na ni Mark, ang apelido ni Mark. Basta siya yung mga DDS mga kababayan. Alam nyo ba, nung binasa ko po dyan sa baba, mga comment dyan, may nakilala. May nag-comment po na isang Pinklawan, sabi niya, bahay daw yan ni Atty. Lini Robredo. Totoo ba? Totoo ba, Sas? Totoo ba, Alan Troy? Bahay pala yan ni Atty. Lini Robredo? Abay, kaya pala, sunod-sunod na ito, maggunggong nito. Kaya pala yung mga feelings nila dito kay Lutang Makabayan, abay mukhang lumambot na, Atty. Lini Robredo na. Kahit yung post po kanina ni Alan Troy, sabi niya Makabayan, ipapakita ko lang sa inyo. Ang post niya kasi, sabi niya, I don't know what's worse, that we lambasted Lini for distributing relief goods or that we are praising BBM for the same thing. Ngayon, noon ang sabi niya Lutang, ngayon Lini na Makabayan. Nag-iba yata. Sabi niya, I don't know what's worse, that we lambasted Lini for distributing relief goods or that we are praising BBM for the same thing. Parang siguro sabi niya Makabayan, parang feeling ko lang parang nagiging guilty siya na tinitira niya lagi noon si Lini Lutang. Kasi mas sabi niya parang mas worse pa yata si PBM kay Lini Lutang Makabayan. Bakit sila nagpeplano ngayon or nagmi-meeting kasama si Lini Lutang Makabayan? At sabi nito ni Charlotte Daniels na strategizing sila next move. Kahit maging presidente si Sara, mga ito wala pa rin importansya. Sinusuka sila ni Sara. Totoo naman Makabayan kasi nga itong grupo na to ay hindi talaga mapagkatiwalaan at alam mo yan ni BP and Sara. Diba kahit ano lang pangsisip dito kay BP Sara, at talagang hindi sila pinapansin Makabayan. Well, nakita natin na pa-picture sila pero talagang sa loob po yan ni BP Sara. Sabi niya parang mga traitor itong manggunggong nito, mga traitor itong grupo na to at hindi po makakatiwalaan talaga. Kasi nga, di ba, bigla silang bumaliktad Makabayan dahil nga hindi sila dito nakapwesto sa gobyerno natin. Ngayon, bumaliktad na sila at lagi pong sinisiraan si PBM. So, hindi po yan malayo na gagawin nila kay BP Inday Sara. Kasi si BP Sara, nag-iingat po sa grupo ng Makabayan at dapat rin si Lini Lutang mag-iingat po sa grupo ng gunggong na yon. Di ba, Alan Troy? So anyways, mga kababayan, dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan na natin dito yung plano po ng mga senador at saka ng taga-PSA kasi nga binigyan sila dito ng mandato ni PBM, mga kababayan. Medyo uminit ng ulo dito ni PBM dahil nga marami nagreklamo dito at alam po yan at nakikita rin po yan ng mga senador na yung mga IDs po ng mga Philippine National IDs ay marami pa dito mga kababayan natin na hindi pa ho nakatanggap hanggang ngayon. Alam niyo mga kababayan, di ba sinabi ko na noon na sana nagkaroon sila dito ng backup plan, baka hindi maganda yung logistics dito, pag-deliver na dito sa mga IDs, magka-problema mga kababayan. At least ginawa nila sana na digital yung ID noon. Before pa sila nag-distribute dito, dapat meron silang application
applications na na ginawang digital ID na yung mga IDs, kasi yung mga physical ID ng mga kabayan, pwede naman kasi yan na to be follow na lang. 'Di ba? Mas okay ako doon. Dapat to be follow na lang. For the meantime, meron ng digital ID, and after that, so mga kahit ilang buwan pa dumating pa yung yung mga physical ID, at least meron tayong copy at saka meron tayong ID po na pwedeng tanggapin po ng mga transactions natin diyan sa mga bangko, sa mga private sectors, or kahit saang establishmento mga kabayan, matatanggap na po. Pero ang problema kasi sa mga physical IDs natin, 'di ba alam ho natin yan na meron po dito mga quality issues, like for example, yung mga IDs natin ay hindi pangit po yung pagka-print mga kabayan, or madali pong mabura yung mga IDs natin. Meron po ayon nga sa record po ng taga Senado ay almost umabot po ng million mga kabayan na merong quality issues po yung mga IDs, halos umabot ng milyon. So ngayon, doon po sa Senado, sinabo na po nila ni Bato, nila ni basta yung mga senador mga kabayan, yun yung taga PSA. At ito po yung plano ng taga PSA mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Yung digital ID, sir, siguro, kung hirap tayong mag-produce nung hard copy, dahil sabi nyo, 31% pa lang yung na-deliveran ninyo dahil yung printing problems or whatever. Siguro, pwede nating i-stop yun. Then we'll go digital. Makakuha pa tayo, makasave pa yung pera ng gobyerno kung i-stop natin yun. Lahat naman ng Pilipino, merong cellphone. So, pwede na nilang makita yung cellphone nila, digital. Ito yung aking national ID. For all my transactions, digital na tayo. Makasave ba tayo ng pera kung hindi natin i-print yung remaining ilang percent yun? Siguro, that would be a wise move. I don't know. As far as you're concerned, kung anong take nyo dyan. Pero sa akin, in order to save, baka mas maganda, digital na lang tayo. At sana gamitin na ito talaga sa lahat ng transaksyon, lalong-lalo na yung sa SIM card registration. Very important talaga ito. Dapat ito talagang primary instrument na gagamitin natin for SIM card. Thank you, Mr. Chairman. Yun lang may Salamat. may Good point by Vice Chair Bato. Again, thank you, Senwin, for allowing the intervention. Just to continue what Senator Bato mentioned, he's right because we got some news reports that PSA disallowed or did not accept 1.1 million cards because of errors in printing. Is that we saw this in a news report. This is from a supplier called All Cards, and I think they were rejected by PhilSys because of errors and I think quality issues. No, I think number one is that information accurate, and then number two, going by what Senator Bato mentioned, the physical cards is prone to quality issues. So digital cards, you can rectify it obviously digitally, no? And right now, all phones, like for example in iPhone, they have yung Apple Wallet, and all the credit cards now, they have a digital version of that credit card, and you just save it there, and then you go anywhere and you show it to everyone, no? So it saves a lot of time. It saves logistics issues. Kasi the physical cards, you have to also deliver. Pag wala doon, babalik nila. No? Minsan, nakuha ng iba, tapos nawala. No? Things like that. No? So, number one is this 1.1 million cards that were rejected accurate? And then number two, the digital cards. No? How do we proceed with that? Okay. Thank you, Mr. Chair. Yung 1.1 million, we don't have that data. But I agree, dun sa printing facilities of the Bangko Sentral ng Pilipinas, the national ID, the physical card, before it leaves and to be delivered by post office, it goes to quality assurance checks. Quality assurance 1, quality assurance 2, parang 100% visual inspection. So in that process, Mr. Chair, talagang may nare-reject yun. Parang any production process, talagang may nare-reject. And then nire-replace naman po yun ng ating service provider. Yung 1.1 million, parang masyadong mataas kasi may mga rejection rate sila na very few. But that rejection rate is not at the cost of the government. Pag nireject doon sa facilities, nire-reprint lang uli yun. That's one. Second, yung digital, that is really the way to go. But right now, if you look at statistics,
not all Filipinos na 15 and above will have the smartphone. Ang atin, meron tayong smartphone, one per household, but not sa individual. But that's the way to go as we move forward, digital talaga. And also, there are areas wherein we don't have that much connectivity. Island barangays, island municipalities even. These are areas actually that we are doing some priority deliveries kasi kailangan nila yung physical card. So, in the transition, the physical card, either the physical ID or the eFIL ID are still needed, but moving forward, the digital ID is really the way to go. But right now po, Mr. Chair, talagang hindi pa lahat ng mga kababayan natin ay may smartphone. One per household, yun yung statistics natin. Mr. Chair, just to add to the point of Senator Win Gatchalian, yung how about kung halimbawa, sabi mo nga walang cellphone lahat, karamihan walang cellphone, walang connectivity, just to find ways, i-avail natin sila nung ano yung sabi mo, yung papel na ipiprint nila, o kayo mga taga-bundok, punta kayo sa poblasyon, may signal doon, magpa-print kayo ng papel. So to make things easy to Filipinos. Alam mo kasi, ganito, mag-set lang ako na example like LTO, yung problema na sa mga printing ng lisensya, paggawa ng mga plate number, pag hindi tayo satisfied nung services na binibigay ng mga contractor, ng mga supplier, gusto natin i-terminate, tapos kakasuhan pa tayo ng mga suppliers na yan. Alam mo, this is an easy way of getting rid of those people who are prying on the government money. Yung mga tao na yan, lalo na yung mga abusador ng mga supplier, abusador ng mga contractor sa gobyerno, kakasuhan pa na yung gobyerno. Sila na nga ang nagkamali, tapos tayo pang kakasuhan nila. Ako lang, just to place all things in simple ba? Mas maganda siguro, ganun. But nandyan naman yan. Nandyan na yung project na yan. How I wish lang mapabilis doon sa lahat ng Pilipino. Simple things of doing things, making life easier for all of us. Kung ako lang yung masusunod mga kabayan, yung pag-printing ho nila ng mga IDs, ng PhilSys IDs, dapat hindi dapat by region, dapat by city mga kabayan. Okay ba tayo doon? Siguro kung ganun, by cities or by town, mas madali yung pag-print mga kabayan kaysa ipiprint nila sa isang main lang na office. For example, doon sa PhilPost o doon sa kanilang sa third party po ng mga kumpanya na print po ng kanilang mga IDs. Siguro much better na by region or by city na lang kasi at least malapit po mga kabayan. At yung pag-print po, pwede naman po yan i-follow up po ng yung mga may-ari po ng mga IDs. For example, ako pupunta doon sa PSA na malapit sa amin. Sasabihin ko na bakit hanggang ngayon hindi ko pa natanggap aking ID. So at least nasa loob lang po, nasa kanilang office na po, piniprint yung mga IDs. Siguro for me lang mas okay yun. I am not sure sa inyong idea mga kabayan, pero for me, yun po ang pinaka-easiest at pinakamadali po na gawin po ng taga-PSA. Hindi na dapat doon sa mga main office pa. Ang layo kaya ng main office mga kabayan. Kaya nga na problema sila dito sa logistics, na problema sila dito sa deliveries. Kaya nagkaganyan mga kabayan. So for the meantime, gagawa lang muna sila dito ng mga digital IDs. Kasi marami naman po yung mga meron ng cellphones, kahit yung mga tatay natin, mga senior citizens na hindi naman po lahat na mayroong cellphones, at least yung mga anak nila meron na pong cellphone mga kabayan. At saka sa cellphone po ng anak, pwede na po doon ma-print po or mapakita ang mismo nilang IDs. Diba? I think okay ho yun. So before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, well siyempre, set naman natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. At unahin muna natin po, i-shoutout ang ating mga channel members. Sila si Cosmo Defender, Posong Inami, si Sisquin, Fiz Calante, Russell Tirowell, Via Bibar, and Mergers Homes. Hi to Henry Idon, Shane Sibal, Biyahe ni EJTV from South Korea, Ralis Carlenga from Marikina City. Hi to Leah Bangalao from Tacloban City, Raul Balyarta, Jillian Quezon, Vicente Andales from Kuwait, from Manila. Hi to Edgardo Canonigo, Josephine Martinez,
Julian, Hasmin at Dayday. Nandyan po kasama natin si Ma'am Ryan, Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, si Redwan, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Ma'am Maricres Hernandez, Maria Midasiplon, Gemma Ramirez. Hi to Kuya Ulay, Army Lagaso, Milagros de Rilo, and Nonoy Floren Hills. Hi to Teresita Tumalayuan, Kinges or Singes Usta, Carmelita Fabilyaran, Estrella Centino, and hi to Ma'am Rose Guevara. Ang mga kababayan, so dito na tayo sa good news, na kung saan sinabi ko na merong good news po sa ating mga legends, sa ating mga senior citizens, kasi alam nyo mga kababayan, ayon po sa balita, babasahin ko lang po, 80 to 90 years old or 80 to 90 anyos, malapit nang makatanggap ng cash gift. Yes, that is a good news kasi ayon dito sa balita, malapit nang magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng regalong 10,000 pesos at 20,000 pesos ang mga Pilipino na umabot sa edad ng 80 at 90. Ito'y matapos maprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2028 na naglalayong palawakin ang saklaw ng Centenarians Act of 2016 na kasalukuyang nagbibigay ng 100,000 pesos sa mga Pilipinong umabot sa edad na 100. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, tanging ang mga umabot sa edad na 100 ang naikinabang ng 100,000 pesos cash gift. Nakasaad din sa panukala, ang mga benepisyaryo ay karapat-dapat na tumanggap ng kanilang mga regalong cash sa loob ng isang taon mula sa araw na umabot sila ng 80, 90 at saka 100 taong gulang mga kababayan. Alam nyo, for me, okay po yung balita na yan kasi pag umabot tayo ng 80 years old to 90 years old, makatanggap tayo ng cash gift. Bakit ayaw po nilang medyo babaan ng konti mga kababayan yung edad? Diba? Kasi nga sa henerasyon ngayon, napakahirap po abutin talaga. Honestly, ito yung totoo at noted ho yan, napakahirap po abutin ang edad na 70 years old mga kababayan. Sa henerasyon ngayon, kasi nga yung mga kinakain po natin ay medyo meron ng mga ingredients po na nakasama sa ating katawan mga kababayan. Kahit yung kinain natin na sa tingin natin ay healthy ho yan. Like for example, tomato, yung alam nyo mga kababayan, meron kasi mga nilalagay dyan ng mga chemicals na hindi natin nakita or hindi natin nalaman. Kasi nga, kapag nilagyan kasi yan ng chemicals mga kababayan, matagal kasing mabulok yan. Pero ngayon mga normal lang, di ba ang dali po na mabulok mga kababayan? Unless na ikaw po dito yung mismong nagtanim kasi alam mo kung ano po ang nilalagay mo dyan sa inyong taniman. Pero kapag dyan kasi sa mga markets, well, hindi natin alam kasi inaangkat nila yung mga kababayan. So yan po ang problema. Ang totoo lang, medyo mahirap abutin yung 70 years old. Sana kapag umabot ng 70 years old, kung ako lang yung masunod, sana makatanggap na po ng 20,000 pesos, 30,000 pesos or 50,000 pesos, makatanggap na. At saka yung sa centenarians, dapat malaki po ang centenarians na matatanggap mga kababayan. Kahit abutin po dito ng 1 million, kapag abutin ng 2 million, I think much better, for me, mas okay mga kababayan. Sana umabot ng ganun, di ba? So anyways, dito tayo po sa balita. Na kung saan tungkol dito sa balita po tungkol kay Manang LV mga kababayan, yung nabulag po na kasambahay kasi meron pong good news, 'di ba? Kinastigo siya parang meron ginawan siya to ng hindi maganda mga kababayan sa kanyang amo, yung pamilya Ruiz, at saka hanggang siya po ay nabulag dito. I think alam na ho natin 'yan. At merong good news mga kababayan kasi nga nagkaroon dito ng lie detector test. Gintest po yung pamilya Ruiz at yung mga kababayan, may good news kasi nga hindi sila pumasa dito. At saka ang karagdagan pa sa balita ay meron ding mga nagsulputan po ng mga testigo versus dito sa pamilya Ruiz mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Todo tanggi pa rin ang mag-asawang Ruiz sa reklamo ng umano'y pagmamaltrato nila sa kanilang kasambahay. Yan ay kahit bagsak sila sa lie detector test at may lumutang na naman bagong biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Ang bottom line dito is kung ikaw ba ay sinungaling o hindi. Ito na yung end game para sa akin. Reliable talaga ang lie detector test, polygraph test. Depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI.
mas lalo pa para sa akin. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi nga, ang tanong ko lang, sa palagay mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsak? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsak? Opo, pumasa po. Pumasa. Po, matanong ko lang with your indulgence. Nung po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po, si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandun, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na paghihiring dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the counsel of the Ruiz couple. Para alam niyo po yung pinag-uusapan. Patas po dito sa committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Comsec, pakibigay na. Tuloy niyo po, Senator Tulfo. So, yun sinasabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong. So ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Nakwento ko na, dagdag ulit, medyo backtrack ulit. Sinabi ko lang kanina, Mr. Chair, meron ako isang case na nasolve ko, massacre ng isang family nang dahil sa lie detector test. Dahil sa lie detector test, yung pulis alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga. Nakahon hanggang sa Mr. Chair, umamin yung padre di pamilya na pinatay niya yung kanyang mag-iina dahil sa selos. Yun. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Salamat, Mr. Estrada, Senator Estrada. Pero todo tanggi pa rin ang mag-asawa. Sa pagdinig kanina ng Senado, lalo pang tumibay ang ebidensya ng pananakit nila Franz at Pablo. Humarap kasi ang isa pang kasambahay na umano'y biktima ng pananakit. Gaya ni LV, sinaktan din daw si Melinda na mag-asawa ng mamasukan noong 2017. Dahil umano sa pangmamaltrato, muntik pa siyang maputulan ng 2 kamay. Ngayon, tinaga yung kamay ko. Bakit to kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. So, malakas yung hataw sa inyo, pero Opo. baliktad. Baliktad po. So, hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung kamay ko. Bukod sa pisikal na pananakit, katakot-takot din na mura ang natatanggap niya sa babaeng amo. Hindi pa siya pinapasahod, maging ang kanyang anak na minsan na masuka sa tindahan ng mag-asawang Ruiz. Hindi na nagawa ni Melinda na magsumbong dahil sa takot. Pero dahil sa pang-aabuso, nagpa siyang tumakas kasama ang kanyang anak. Ang nasa isip ko po, kahit po ako magpa-blatter, wala po akong kakayanan dahil mahirap lang po ang buhay namin. Ang isa pa naging empleyado umano ng pamilya Ruiz na si Paulo, naging saksi rin daw sa pangmamaltrato. Ang dinadahilan daw ni Franz, bakit niya sinasaktan si LV? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LV ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene na
yung ano po, yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LB. Totoo naman o hindi sa inyo palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LB po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito-toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Ang testigo namang si Richard, hindi empleyado ng pamilya Ruiz, pero nakatanggap din ng pagbabanta, lalo na kay Pablo. Kwento ni Richard, naghahakot sila noon ng basura nang makita niya ang mga sugat ni LV. Sa awa, nilapitan at kinamusta niya ang kasambahay. Opo, tinatanong ko po siya kung binubugbog po siya doon. Anong sagot sa'yo? Binubugbog po siya doon. Dito na raw sinugod ni Pablo at dalawang kasama si Richard para sa pilitang ipabura ang mga kinunang litrato. Kung hindi ko raw buburin ay dadalhin daw ako sa pulis. So talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Kinuha ba niya yung cellphone mo? Pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture. Gusto niya na po akong dalhin sa sa station po ng pulis. Totoo bang nilapitan mo siya? Opo, linapitan ko po siya. Kasi nadala kami kasi nung 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay na-hold up po kami ay. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka kung ano-ano na naman po yon. Dito na uminit ang ulo ng mga senador. Sinungaling ka eh. Sigot, pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Tama? Tanong naman ni Senator Tulfo, bakit wala man lang tumulong o umawat sa pagmamalupit sa kasambahay? Mahirap lang po kami. Kailangan po namin ng trabaho. Ayaw din po namin mawala ng trabaho noon, pero kaya po nagsunod-sunuran na lang po kami sa kanila. Alam po namin nakakataas si Ate Franz, mayroon pong kakayahan na kung ano po ang kayang gawin. Iginiit naman ng mag-asawang Ruiz na hindi nila naging tauhan si Custodio at di totoo ang sinabi ni Aling Melinda. Si Pawpaw po ay hindi ko tao. Si Nanay naman po ay hindi ko rin siya kasambahay. Kasi ang kasambahay ko nung panahon na yon ay yung aking pinsan at hindi niya naabutan si Ate LV. Sa dahilan naman kung bakit nabulag si LV, sabi ni Pablo Ruiz, baka raw sa nainom na kape. Makakabulag ba ang kape? Yan, honor yan kasi rin anong nabanggit minsan ni Ate LV. Totoo ba na sinabi mo raw kaya ka nabulag dahil sa pag-inom ng kape? Hindi po. Gawa po ni Ate Franz, hinampas po ng susi. Susi? Opo, na maraming susi at sinuntok niya. Kaya inirekomenda ni Senator Raffy Tulfo na ipakontempt na rin ang mister ni Franz. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto ko makulong din to. I would like to second the motion. Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo. Mananatili sila sa Senado hanggang nagpapatuloy ang pagdinig. Gunggong yung si Pablo Ruiz, mga kabayan, dinamay pa niya yung kape, nakabulog na yung kape. Nakubulog ba yung kape? Alam nyo, mayroon akong kakilala po. At saka pati nga ako, mga kabayan, addict po ako sa coffee, sa totoo lang. Before ako nagbablog, nagko-coffee po ako. At saka sa isang araw, parang 3 cup yata yung maubos ko na coffee, mga kabayan. Dahil nga sa trabaho ko rin po doon sa kumpanya. At meron po akong mga kilala, marami po, na halos araw-araw, ilang cup po na malaki po sa Starbucks na uminom po ng kape, mga kabayan, hindi naman po nabulag. Nakasira ho yan sa reputasyon po ng may-ari ng coffee, makabayan. Magiging black propaganda ho yan sa kape, di ba? Gugong talaga eh. So anyway, share rin po natin si Ma'am Angelita Holsinger. Hi to Maria Marilyn Imbido Bautista, Rita Mejia, Bernardino Sorio, Bing Ong, Lemuel Pasco, Teresita Kainglet, and hi to Tess Howgate, Molly Bautista, Cloud in the Sky from Cagayan de Oro City. Hi to Maiti Baisa, Elsie Adaman, Arceli Guevero, and hi to Martel T and Elena Camara Lopez. Okay, mga kabayan, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Maraming salamat, mga kabayan, doon po sa mga viewers natin na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before po natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, thank you for waking me up today. Thank you for blessing my life with strength, vibrance, peace, and joy.
Today is day of miracle. As we do our task today, Lord, guide us that we will be productive and joyful in performing everything. May your angels protect our day. Let not weapon of the enemy come near us. Instead, cover us with the white light of protection. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.